Top 10 Tips para mabuhay sa Wild Animal Attacks. Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamahalagang tips para makaligtas sa atake ng mga mababangis na hayop. Alam naman nating lahat na ang kalikasan, kahit gaano kaganda, ay mayroon ding mga panganib. Pero huwag kayong mag-alala, nandito ako para bigyan kayo ng kaalaman at tips para masiguro ang inyong kaligtasan. Isipin niyo na lang, parang kumakain tayo ng balut. Sa una, nakakatakot, nakakapanibago. Pero kapag alam mo kung paano kainin, masasarapan ka pa. Ganon din sa pagharap sa mga wild animals. Kapag alam mo ang gagawin, mas magiging handa ka at mas kakalma ka. Kaya kung gusto nyong matutunan kung paano maging Bear Grylls sa totoong buhay, tara, samahan niyo ako sa adventure na to. Siguraduhin tapusin ang video para sa kumpletong impormasyon. Alam ko. Mas madaling sabihin kaysa gawin, di ba? Sino ba naman ang hindi kakabahan kapag kaharap mo na ang isang leon o isang tigre? Pero mga kaibigan, maniwala kayo sa akin, ang pagpapanik ay lalo lang magpapalala ng sitwasyon. Isipin nyo na lang yung paborito nyong ulam. Kapag ba nagmamadali ka kumain, mas na-enjoy mo ba? Hindi, di ba? Kailangan nating kainin ng dahan-dahan, lasapin ang bawat kagat. Ganon din sa pagharap sa panganib. Kailangan kalmado lang tayo para makapag-isip ng tama at mabilis. Kapag kalmado tayo, mas nakakapag-isip tayo ng malinaw at nakakagawa tayo ng tamang desisyon. Mas nagiging aware din tayo sa paligid natin at mas napapansin natin ang mga bagay na pwede nating magamit para protektahan ang ating sarili. Kaya tandaan, sa oras ng panganib, huminga ng malalim, relax lang at isipin ang mga tips na ituturo ko sa inyo. Alam kong natural instinct natin ang tumakbo kapag nakakita tayo ng panganib. Pero sa mga wild animals, iba ang dating ng pagtakbo. Para mo na rin silang hinamon sa isang karera na siguradong talo ka. Isipin nyo na lang, may humahabol ba sa inyong aso? Ano ang ginagawa nyo? Tumatakbo din ba kayo? Siyempre hindi, kasi alam natin na mas lalo lang silang maiengganyo kapag tumakbo tayo. Ganon din sa mga wild animals. May tinatawag silang predatory instinct. Kapag nakakita sila ng tumatakbo, automatikong na-activate ang instinct nilang habulin ito. Kaya imbes na tumakbo, manatili lang sa kinatatayuan, humarap sa hayop, at dahan-dahang umatras. Alam nyo ba na ang boses natin ay isa sa mga pinakamalakas nating sandata? Hindi lang ito ginagamit para kumanta o makipag-usap. Pwede rin nating itong gamitin para takutin ang mga wild animals. Isipin nyo na lang, kapag may biglang sumigaw sa inyo, ano ang magiging reaksyon nyo? Siyempre magugulat kayo, di ba? Ganon din ang epekto ng malakas na boses sa mga hayop. Kapag nakaramdam sila ng panganib, ang tendency nila ay umiwas. Kaya kung sakaling may lumapit sa inyong wild animal, subukang gumamit ng malakas at matatag na boses para takutin ito. Pwede kayong sumigaw, pumalakpak, o kaya naman ay gumawa ng mga ingay gamit ang mga bagay na nasa paligid nyo. Chapter 4. Magmukhang mas malaki. Takutin sila gamit ang iyong tindig. Sa mundo ng mga hayop, may kasabihan na the bigger, the better. Mas malaki ka, mas nakakatakot ka. Kaya naman, kung gusto mong makaiwas sa mga wild animals, kailangan mong matutunan kung paano magmukhang mas malaki. Isipin nyo na lang, kapag may nakasalubong kayong dalawang tao, yung isa payat at yung isa naman ay maskulado, sino sa tingin nyo ang mas maiiwasan nyo? Siyempre yung maskulado, di ba? Ganon din sa mga hayop. Kapag nakakita sila ng mas malaki sa kanila, mas nagdadalawang isip silang umatake. Kaya naman kung sakaling may lumapit sa inyong wild animal, subukang magmukhang mas malaki sa pamamagitan ng pagtaas ng iyong mga braso, pag-unat ng iyong katawan, o kaya naman ay gamit ang iyong jacket o anumang malapad na tela. Chapter 5. Huwag magpakita ng likod, ang pag-atras ay hindi pagsuko. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na pwede nating gawin kapag kaharap natin ang isang wild animal ay ang pagtalikod sa kanila. Para mo na rin silang binigyan ng signal na sige, habulin mo na ako. Isipin nyo na lang kapag may kaaway kayo, tatalikuran nyo ba siya? Siyempre hindi, kasi alam natin na pwede niya tayong atakihin anumang oras. Ganon din sa mga wild animals. Kapag nakita nilang nakatalikod ka na, mas lalo silang maengganyo na umatake. Kaya naman, kahit na natatakot ka na, huwag kang magpapakita ng likod.
Panatilihin ang iyong mga mata sa hayop habang dahan-dahang umaatras. Sa ganitong paraan, mas maoobserbahan mo ang kanyang mga galaw at mas mabilis kang makakaiwas kung sakaling sumugod siya. Chapter 6. Gumamit ng mga bagay sa paligid, maging malikhain, maging resourceful. Sa oras ng kagipitan, lahat ng bagay ay pwede mong magamit para protektahan ang iyong sarili. Hindi mo kailangan ng baril o kutsilyo para lumaban. Ang importante ay marunong kang mag-isip at maging resourceful. Isipin nyo na lang, nasa isang cooking show kayo at biglang nawala ang mga kutsilyo nyo. Ano ang gagawin nyo? Siyempre hahanap kayo ng ibang pwedeng gamitin, di ba? Pwede kayong gumamit ng platito, ng baso, o kaya naman ay ng takip ng kaldero. Ganon din sa pagharap sa mga wild animals. Kung may mga bato, sanga, o iba pang bagay sa paligid, gamitin ito upang protektahan ang iyong sarili. Pwede mo itong ibato sa hayop, ipanghampas, o kaya naman ay gawing panangga. Chapter 7. Alamin ang mga senyales ng pag-atake. Maging observant, maging maingat. Hindi naman lahat ng hayop na makakasalubong mo sa wild ay aatake. May mga pagkakataon na gusto lang nilang makiramdam o kaya naman ay dumadaan lang sila. Kaya naman importante na matutunan natin kung paano basahin ang kanilang body language. Isipin nyo na lang, kapag ang isang aso ay kumakaway ang buntot, ibig sabihin ba nun ay galit ito? Siyempre hindi. Ibig sabihin nun ay masaya ito at gusto lang makipaglaro. Pero kapag ang buntot naman nito ay nakatayo at nakalabas ang mga ngipin, ibig sabihin nun ay galit ito at handa ng umatake. Ganon din sa mga wild animals. May mga senyales na nagsasabi kung sila ba ay galit, natatakot o handa ng umatake. Halimbawa, ang pag-ungol, pag-ilap ng mga tainga at pagpapakita ng mga ngipin ay mga senyales na dapat mong bantayan. Alam kong hindi naman natin laging kasama ang ating mga tatay o kuya para protektahan tayo. Kaya naman importante na matuto tayong protektahan ang ating mga sarili. At isa sa mga paraan para gawin yun ay ang pagdadala ng proteksyon. Isipin nyo na lang, kapag umuulan, nagdadala ba kayo ng payong? Siyempre oo, kasi ayaw nating mabasa, di ba? Ganon din sa pagharap sa mga wild animals. Dapat handa tayo sa lahat ng posibilidad. Kung ikaw ay nasa lugar na may mataas na panganib ng atake ng hayop, magdala ng proteksyon tulad ng pepper spray o air horn. Ang pepper spray ay nakakapagdulot ng pansamantalang pagkabulag at pag-ubo sa mga hayop, habang ang air horn naman ay nakakapagdulot ng malakas na ingay na nakakapagpatakot sa kanila. May kasabihan nga tayo na 2 heads are better than 1. Mas maraming tao, mas maraming ideya, mas maraming tulong. Ganon din sa pagharap sa mga wild animals. Mas ligtas ang maglakbay sa grupo kaysa mag-isa. Isipin nyo na lang, kapag kumakain kayo ng pizza, mas masarap ba kung mag-isa lang kayo? Siyempre hindi. Mas masarap kumain kapag may kasama, di ba? Pwede kayong magkwentuhan, magtawanan at magtulungan ubusin ang pizza. Ganon din sa pagharap sa mga wild animals. Kapag may kasama kayo, mas malakas ang loob nyo at mas handa kayong humarap sa kahit anong panganib. Mas madali ring magbantay at magtulungan kung sakaling may mangyaring masama. Alam kong lahat tayo ay umaasa na hindi tayo mapapahamak. Pero sa buhay na ito, walang kasiguraduhan. Kaya naman importante na handa tayo sa lahat ng posibilidad. At isa sa mga paraan para gawin yon ay ang pag-aaral ng tamang first aid. Isipin nyo na lang, naglalaro kayo ng basketball at biglang natapilok ang kaibigan nyo. Ano ang gagawin nyo? Siyempre, hindi nyo siya hahayaan na lang na nakahandu sa isa sahig, di ba? Tutulungan nyo siyang makatayo at aalalayan nyo siya. Ganon din sa pagharap sa mga sugat na dulot ng mga wild animals. Kung sakaling ikaw ay masaktan, mahalaga na alam mo ang tamang first aid upang agad na magamot ang sugat. Alamin kung paano maglinis ng sugat, mag-apply ng pressure para mapigilan ang pagdurugo at mag-bandage. Ayan mga kaibigan, sana ay may natutunan kayo sa 10 tips na ibinahagi ko sa inyo. Tandaan, ang kalikasan ay isang magandang lugar, pero kailangan din nating maging maingat at responsable. Huwag nating kalimutan na tayo ay bumibisita lang sa kanilang tahanan, kaya naman dapat nating respetuhin ang kanilang espasyo at ang kanilang mga naninirahan. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang survival tips. Ingat lagi mga kaibigan.